Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Marijun Masayak po from the Provincial Social Welfare and Development Office, Nueva Ecija, Provincial Capital, Palayan City. Kami po ay narito ngayon sa bayan ng Gimba upang i-distribute po ang ating cash for work payout o yung po kanilang tinatawag nating payment po ng kanilang 10 days na pagtatrabaho po sa ating pong communal gardening na kung saan po ang DSWD, ang siya pong lead agency, with support and coordination from the provincial government of Nueva Ecija, headed by our provincial governor, Governor Aurelio Matias Umali, and of course, our Vice Governor Doc Anthony Umali. Siyempre po, ang amin pong supportive at energetic na PSWD officer, Mr. Leoncio A. Daniel. Ang bayan po ng Gimba, isa lamang po sa mga recipient po ng DSWD Cash for Work Program na kung saan po ito po ay pagtugon sa ating pong problema or in-address po natin sa ating food shortage and of course, siyempre po para sa ating climate change adaptation. So sa ngayon po ay meron tayong 379 na beneficiaries na tatanggap po ng 4,200 pesos na kung saan po ay nagtrabaho nga po sila ng 10 days na meron po silang 420 pesos per day. Ito po ay isang malaking tulong para po sa kanilang karagdagang gastos sa pang-araw-araw ng kanilang buhay. So nagpapasalamat po kami sa bayan po ng Gimba, sa pamuno po ng ating mayor na si Doc Lito Dala po, na siyempre at 10 po ng mga sangguniang pambayan at ang ating MSWDO officer, si Ma'am Lalaine Labasan, si Sir Randy Bautista. At ito po ay sabi ko nga po, hindi lamang po sa bayan ng Gimba, buong Nueva Ecija po ito, taon-taon ay pinagkakalob po sa atin ng ating mahal na governor at ng DSWD. At sa susunod pong taon ay meron na rin po tayong mga mag-identify po ulit tayong ng mga bayan na pagkakaloban po ng ganitong programa. Itong cash for work na ito ay para sa communal farming. Ibig sabihin po, magtatanim sila ng mga gulay, assorted vegetables. Yung pong aanihin nila sa gulay na yon, saan po mapupunta? Sa kanila po, sa mismo mga beneficiaries po natin. Sila po mismo yung mag-aani, sila rin po yung gagamit or makakatulong po sa kanila pang araw-araw na... bali pang araw-araw nilang pagkain. Pwede rin po kung sobra, makapagbebenta pa rin po pwede rin po nilang ibenta para makapag-pambili ng bigas. Yes. As yung mga beneficiaries po natin dito sa bayan ng Gimba ay mga TODA members po natin, tricycle drivers. Then meron po tayong mga senior citizen na capable po silang magtrabaho pa ng gardening na ano lang naman po yan magaan na trabaho lang naman po yan. Then meron po tayong mga nanay. May mga farmers din po kayong beneficiaries? Yes po. Mostly po mga farmers din po yan. Ma'am, meron silang sweldo, meron po silang inaani. Yun po bang mga seeds, libre din po ninyo? Opo ma'am, libre. May counterpart din po ang province, ang aming Office of the Provincial Agriculture. Then ang ENRO po, kasama po namin ang ENRO na kung kailangan din po nila ng mga seedlings, meron din po kami. Then yun pong mga halimbawa, barangay din po, may counterpart din po na para sa mga seeds. Yung pong tapos sila nang bahalang magpalago hanggang kailan po? Halimbawa talong, 3 buwan. Yes ma'am. Yun nga po ang pakiusap nga po namin sa kanila na sana ma-sustain po nila yung project. Paano niyo po minomonitor ma'am kung nagtanim ba sila talaga? Ano po yung nangyayari dun sa 10 days? At ano po yung requirements para ibigay nyo sa kanila yung sweldo nila na 400? So, una-una po, before pa lang po ng implementation ng project, tinitingnan po namin yung lugar ng kanilang pagtatamnan. So, meron po kaming mga binibigay na mga ideas sa kanila kung ano ba yung maganda. Kasama po namin ang aming taga-ENRO, si Sir Manuel, na tinitingnan niya po kung ano ba yung pwedeng magandang location. Yung kanilang magiging project, pinipicturean po namin. Isa po yung sa requirement. Meron po kasing sukat.
Kailangan po every beneficiaries, kailangan magkaroon siya ng 5 meters na matatamnan. Oh. So kung 10 po sila, 5 times 10. So, Yun 50 po, may sukat po talaga yon. Then, during naman po sa implementation, so ando na po yung nakatanim na po yun, nagtatanim na sila. Ando rin po kami, kung di man po kami makapunta, yung po mga taga Municipal Social Welfare, kasama po yung ibang taga Munisipyong Office, katulad po ng taga Municipal Agricultural Office. So sila po yung team naman dito po sa municipal level. So then after po nun, nakatanim na, nakatapos na sila, ni-record po namin silang mag-submit ng mga requirements. So andun po yung picture ng after ng implementation. Plus yung meron po silang daily attendance sheet na pinipirmahan para kung sabihin talagang kasama po sila dun sa nagtatrabaho. So doon po yung basis para po mabigyan po sila ng sweldo nilang 4,200 for 10 days. Kailan po nag-start yung communal farming na ito? Yung dito po sa sa Gimba po, nag-start po sila ng September 22. This year po? Opo, this year. Opo, 22. Natapos po sila na after 10 days. Then syempre po, yung mga nagsubmit na po sila sa region, sa amin muna. Syempre, inaayos po nila, nire-review nila. Then, ginagawa na po nila ng payroll. So, ayan na nga po. Ngayon na nga po yung kanilang pinakahihintay na sandali para po matanggap po nila yung kanilang sweldo. Sana po ay patuloy po natin kakilikin ang programa po ng ating pamahalaan. Particularly po ito po Cash Forward Program ng DSWD sa pakipagtulungan po ng ating mahal na Governor Aurelio Sumali at ng ating Vice Governor at ang aming pong tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office. So, asahan po ninyo na sa mga susunod pang taon ay magkaroon pa po tayo ng ganitong programa. Mahalin po natin at tuloy po natin yung program, yung project, kahit na itanim na po yan, kailangan po i-sustain po natin yun.